Eto, si Alex na-clear na niya yung exercise mat niya. Kasi mag-i-start na kami. Ito na lang yung weekend na may available kami talaga. Tapos, magmo-move na. Next week pa, buong weekend ng buwelo, yung pala, wala na. Yeah. Buwelo sana kami na mag-camping din. Ngayong Yes. weekend. Pero ayan, na-postpone na lang. Nag-hire kami ng movers din. Kaya i-ready namin lahat sa isang area para mas madali para sa mga movers na kunin yung mga gamit, i-load, tapos dalhin sa kabila. Yeah, kasi itong coming na long weekend, lahat ng friends namin, meron silang Yung mga plans, kaya hindi sila makakatulong. So, yun, mag-ano na lang kami ng movers. Sa gulo. So, yan. Magulo na. Magulo na. Ito, yung mga boxes na kailangan namin lagyan. Tapos, ito yung, ano naman, living room. Itong side na to, gagawin namin lahat na para dito na ang lahat ng gamit na ililipat. So yan, so na-clear na itong area na ito, natanggal ko na yung carpet. Paunti-unti talaga, i-clear ko lahat to. Tapos yung idea nga is ililipat namin yung kainan na nandun dito sa area na ito. At lahat ng mga gamit ng owners ng bahay, dito namin ililipat sa side para yung kabilang side naman, isi-shift namin lahat ng mga gamit na makakuha ng movers para mas madali-daling makalipat doon sa kabila. Hindi ako nakatulong kay Alex kahapon. Nagtatrabaho ako, tapos nag-off kasi siya. So, ito, gagawa na yung mga damit, ilalagay ko na sa mga plastic. Tapos, kung mapupunan nyo, meron dito mga plastic. Kasi, dapat ibibenta ko mga yan, pero hindi ako nagka-chance dahil overtime ako ng overtime sa trabaho. Dito naman tayo sa kwarto, yung closet, nakita niyo, ang gulo-gulo. Hindi naman yung pinakita last time. Yung importante talaga sa akin sa new house is closet. Yun yung request ko kay Alex. Walk-in closet. Kasi talagang ang dami kong mga dresses, tapos bags. Aalisin ko na sila sa mga hangers kasi magpo-fall na. Yung iba dito, mga maninipis talaga. I mean, manipis na hindi pwede pang fall. So yan, so mapupunan nyo, marami na yung mga kuna na pupunta dito. Dahil kasi yun nga, yung goal namin is malagay lahat dito sa area na ito yung mga padadala sa kabila para at least hindi magkagulo-gulo kung alin yung mga gamit namin sa versus na sa mga gamit ng landlord namin. Clear na lahat yung mga nasa stante para may impake na. At yan na itsura ngayon. Marami-rami din na pala na box. Talagang hindi mapupuna tuwing lumilipat kayo sa isang lugar na bigla-biglaan na lang. May marami-rami rin ang na-accumulate niya pala. So yun, kung makikita nyo, ang dami na ng mga gamit dito.
Yung mga bagay na natawagan ko na so far is yung utilities. So nag-decide kami na mag-move forward sa NMAX. Kasi yung in-offer nila doon is pwedeng fixed rate siya. Tapos kung sakaling bumaba pa yung rate, pwede pa kayo mag-avail nun. Kaya sa tingin namin, mas okay na option nun sa ngayon. Tumawag na rin ako para sa internet namin para at least sigurado na pag nakalipat na, may kuryente, internet. So for that, nag-decide kami na mag-move forward sa Rogers. Baka may mga subscribers dyan na hindi may experience na sa kanila, mag-comment lang kayo dyan. Pero matagal na kami sa show kung tututusin, pero napunta kami sa Rogers. Ay, na-acquire na ng Rogers yung show, kaya Rogers kami. Pero yun, nakakuha ko ng deal doon in terms of back and forth. Very slim para makipag-negotiate sa kanila, pero as a newcomer, yung offer nila is naging $60 for 2 years yon for 1 gigabyte na speed. Pero nababaan ko pa yon. So always magtanong-tanong kayo. Yung ginawa ko is nagtanong ako na kung ano yung special nila, kung ano yung mga pwede lang mabigay. So in this case, yung una nakausap kong rep, binigay sa akin is $60 nga. Tapos sabi ko, sige, magsha-shopping pa ulit ako. Kung pwedeng i-document niya yun sa file ko para at least alam na nag-usap na ako doon sa isa sa mga rep nila. So nangyari is after 1 day, nag-decide ako mag-call back para at least reconfirm. Dahil kasi nag-decide na kami na yun na mag-move forward na kami sa kanila. Pero yung advantage dun na mag-call back is yung isang rep na nakausap ko, nag-offer siya ng extra discount. So sabi niya kung tatanggapin ko na yung deal na yun, yung araw mismo, bibigyan niya ako ng dagdag na $5 kada buwan ng subscription. So panalo na yun, di ba? Pero on top of that, dahil nga nagtanong ulit ako kung ano pa baka may mabibigay pa iba, tinanong niya kung subscriber ba ako sa either Fido or Rogers, which in this case, Fido. So, ayun, nadagdagan pa ng $100 discount yata yun. Ay, credit pala. Kaya, so overall, maganda-ganda yung sa tingin ko nakuha na deal. Pero again, bago ulit kami dito sa market, bago ulit sa mga pag-resettle dito. Kaya, baka may mga nakakaalam dyan, baka okay ba yung nakuha na deal? So, anyways, ayun, update ko lang kayo in regards to that.